So I just want to start this message through this question. Pakibasa nga po, 1, 2, 3. When was the last time you did something for the first time? So natatandaan niyo po ba kung kailan yung huli na gumawa kayo ng sa kauna-unahang pagkakataon? So brothers and sisters, this is a very challenging question to all of us to start new things, especially in the ministry that God has entrusted upon us. So mag-sing in po sa atin yan na, when was the last time we did something for the first time? So brothers and sisters, the title of God's message for us today is Make a New History. So I will be reading from Matthew chapter 14, verses 22 to 33 from the New International Version, and it says, Immediately Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, Take courage, it is I. Don't be afraid. Lord, if it is you, Peter replied, Tell me to come to you on the water. Come, Jesus said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, Truly, you are the Son of God. So wow, this is a very powerful story. One of the powerful stories in the Bible. And I'm excited to preach again this lesson. So brothers and sisters, every miracle starts with a problem. So narinig ko po na sinabi ng isang preacher dati na naalala ko na talagang bawat tagumpay, bawat miracle o lahat ng mga breakthrough na binibigay ng Panginoon nagpapasimula po sa isang problema. And so, my dear brothers and sisters, to make a new history starts also with a problem. And the question, what is the problem in our text this evening? Ano yung nakita nating problema doon sa binasa natin kanina? Sige nga po, sabihin nga ninyo, ano yung napakalaking problema doon? Yeah, the storm. You are right. The storm. Sapagkat nung naglalakbay sila ay biglang nagkaroon ng bagyo, lumakas yung mga alon at halos mawasak yung bangka na kanilang kinaroroonan. And you know, my dear brothers and sisters, the storm came because the disciples were in the will of God. So yun yung nakapagtataka, ano po, dahil sumusunod sila doon sa kalooban ng Panginoon. Kanya minsan merong nagsasabi, sinusunod ko naman yung nais ng Diyos, bakit may mga ganitong pagsubok akong nararanasan? Kung kailan
yung buong family namin ay mas lalong lumapit sa Panginoon. Bakit namin nararanasan ngayon yung ganitong pagsubok? So nakaka-relate tayo dyan, ano pa, may mga pagkakataon nangyayari yan. And you know, brothers and sisters, I observe in the Bible that there are two kinds of storm. Number one, the storm of correction, when God disciplines us, like what happened to Jonah. So we know the story of Jonah. And number two, the storm of perfection, when God helps us to grow, just like the disciples in our lesson this evening. So there's a wrong concept for Christians. Listen to this. There's a wrong concept for Christians that when we obey God, we will have a smooth sailing. Ano po? Akala ng maraming mga mananampalataya kapag sumusunod na sa kalooban ng Panginoon ay laging smooth na yung paglalakbay at maging yung mga ministries. Brothers and sisters, John chapter 16 verse 33 reminds us about this. And it said, sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Wow, napakatinding declaration mula sa ating Panginoong Jesus. I have overcome the world. Ang ibig sabihin, lahat ng mga challenges na pwede nating pagdaanan na pinagkakatiwalaan sa Kanya ay kaya rin nating ma-overcome because of Jesus. Yes, amen. Brothers and sisters, it is very comforting that amidst our trouble, Jesus cares for us. At sabi nung isang awit, no one ever cared for us like Jesus. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Sino nakakaalam ng awit na yon? Ano po? Ito po, napakaganda. No one ever cared. At personal, nakaranasan natin yan. So brothers and sisters, we need to take note also that the entire scene in our text this evening is very dramatic picture of the church. Why and how? Because God's people, we are on the sea in the midst of a storm. Jesus Christ is in heaven. He is interceding for us. So sabagat nakita natin si Jesus dito, before na lumakad siya sa tubig ay nag-intercede muna siya sa kanyang mga alagad. Romans chapter 8 verse 34 says, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. So hanggang ngayon po, nag-intercede sa atin ang ating Panginoong Jesus. So brothers and sisters, if we believe that Jesus is interceding for us, it would give us the courage to endure the storm, and we will able to do His will in our lives. God is in control of every situation. He is in control of everything. Be reminded, my dear brothers and sisters, that Jesus always comes to us in the storms of life. Sa kanya kapag may bagyo na, wag nating sabihin, pinabayaan tayo ng Panginoon. So a powerful assurance of this is Isaiah chapter 43 verse 2. And it said, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. Wow! So paniwalaan po natin yan. Ako hanggang sa mga panahong ito ay maging yung pinakaunang naitala
sa banal na kasulatan ay pinaniniwalaan ko sa panahong ito na very powerful na mga salita ng ating Panginoon. Kanyang verse na ito, pinaniniwalaan ko po na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa ating lahat. Sapagkat sa bawat pahina ng banal na kasulatan ay naroon ang Panginoon. Bawat pahina ng banal na kasulatan, naroon ang Panginoong Hesus at naroon ang banal na Espiritu. Yes, palakpakan po natin ang ating Diyos. So, what is the significance of the storm in making a new history? So, ano kinalaman ng bagyo na naririto sa ating teksto ngayon para sa panibagong history na sinasabi ng ating lesson ngayon? So, brothers and sisters, Jesus is the center of our text, but He wants us to see the courage of Peter in the midst of the storm to start a new history. So take note, brothers and sisters, Peter made a new history amidst the terrifying storm. The question of God to all of us this evening, are you willing to walk on the water to make a new history? Amen. Thank you for your answer. And if you are willing, if you are planning to walk on water to make a new history, Jesus said, come. Sabi niya, come or go. Pwede niyang sabihin, go, magpatuloy ka lang. So brothers and sisters, we are called to make a new history. Then how? So number one, to make a new history, we need to overcome our fear of failure. So minsan nakakatakot kasi, di ba? We need to overcome our fear of failure. So we need to do the first step. God is waiting for our first step. Hinihintay lang ng Diyos na humakbang na tayo doon sa panibagong gagawin natin at hindi niya tayo pababayaan. To maintain, ibig sabihin nun, mag-take tayo ng risk. To maintain our courage to take risk, the voice of Jesus must be the loudest voice, not the noise of fear. So madalas ko pong sinasabi sa Grace ito, we need to, every day we need to listen to the most powerful voice, and that is the voice of Jesus. Mga kapatid, kung ang tinig ng Panginoong Hesus ang ating pakikinggan sa araw-araw, kung yun ang pinakamalakas na tinig na maririnig natin, hindi tayo matatakot na mag-take ng risk, hindi tayo matatakot na sumunod doon sa pinagagawa ng ating Panginoon, hindi tayo natatakot na magpasimula ng panibagong mga bagay sa ministries na Kanyang ipinagkakatiwala sa atin sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yes, palakpakan po natin ang Diyos. So I challenge you this evening, brothers and sisters, don't let the naysayers, sila po yung mga nagsasabi na hindi natin kaya yan, hinder the program of our church growth or for the growth of the church. Kasi minsan may mga maririnig tayong, hindi natin kaya yan, wala tayong budget para dyan, wala tayong kakayahan para gawin yung mga bagay na wag nating pakinggan, kundi ang pakinggan natin yung nagtinig ng Panginoong Jesucristo na nagsasabing, kaya mo yan. Amen. Kanya nga may pinakitang mga ministries kanina ay puprovide ng Panginoon yung lahat ng pangailangan. So tandaan natin, nauna nang lumakad si Jesus doon sa tubig. No po? Nauna nang lumakad si Jesus doon sa tubig bago pa niya nyayahan si Peter na lumakad upang ipakita niya yung halimbawa sapagkat si Jesus noon ay nasa katawang tao. So kaya mo rin yan, sabi niya kay Peter. Pinakita niya na yung kinatatakutan nilang mga alon, kinatatakutan nilang bagyo, ay nilalakaran lang ni Jesus para makalapit sa kanila. Amen. So napakaganda nun, hindi ba? Pinakikita rin sa atin ng Panginoong Hesus na yung mga bagyo o mga pagsubok, yung mga iba't ibang pwedeng magbigay sa atin ng takot ay gagawin niyang tulay para makalapit sa atin. Para matulungan tayo na maialis doon sa sitwasyon na yon. So hayaan natin ang mga karanasan na yon
ay lalo pang magpalapit sa atin sa Panginoong Jesus. Because Jesus is our very personal God. So madalas ko rin pong sinasabi yan. We need to see our text this evening. Sabi doon sa Matthew chapter 14 verse 27, "But Jesus immediately said to them, 'Take courage, it is I.'" Sabi niya, "Don't be afraid." Sabi nung isang Bible scholar, yung sinabi ni Jesus ditong "it is I," ang ibig niyang sabihin, "It is I am." It is I am. At gusto niyang sabihin, the presence of God is here. Through me, the powerful presence of God is here. Right now, yun daw ang ibig niyang sabihin doon. Yes, totoo yun, sapagkat bago siya lumakad sa tubig ay nanalangin muna siya ng nanalangin at yung powerful presence ng Panginoon ay daladala niya habang naglalakad siya doon sa tubig. Again, internalize po natin, sabi niya, "It is I am." The fullness of God's presence is here. And when Jesus is on the scene, everything is okay. Sapagkat nandun na siya sa senaryo nila, lahat ay okay na. Gumanda na yung sitwasyon at pagtungtong niya dun sa bangka ay nawala na kaagad yung bagyo. Ano po? Sapagkat nandoon na si Jesus. Kanya hayaan natin na si Jesus ay laging nasa senaryo ng ating mga buhay. Huwag tayong matakot. Sabi ni Max Lucado, ano po, the most repeated command from the lips of Jesus is fear not. At sabi pa niya, the phrase, "Don't be afraid," appears in every book of the Bible. So ganyan po, kabuti ang Panginoon. Alam niya na natatakot pa rin tayo. Alam ni Jesus na yung kanyang mga alagad at maging sa panahon natin yan, marami pa rin pwedeng katakutan, pero pinakita niya kung babasahin natin yung gospel, ano po, pinakamaraming command pala niya, huwag kayong matakot. At sa bawat book ng Bible ay pinapahayag niya na huwag din tayong matakot. So 365 times. Let us overcome our fear of failure. Do something remarkable. God is waiting for our first step. Never settle for less. You are victorious in the name of Jesus, and you can make a new history. So number 2, to make a new history, we need to embrace the realm of the extraordinary. Wow! Because we are called to do the impossible like Peter. Jesus is our source of miracle. Look straight to Jesus. And you know, when Jesus said, "Come," that is the assurance that He will not allow us to fail. So, sabi niya kay Peter, "Come." Kanya lang naman nag-fail si Peter noon dahil alam natin yung istorya, di ba? Sa halip na tumingin siya ng diretso kay Jesus ay nilipat niya yung paningin niya doon sa mga alon, saka doon sa bagyo. So yan po assurance nung sinabi ni Jesus na come. Sa ibang salin nga sabi niya, "Let us go to the other side." So meaning kahit may bagyo pa, dahil dineclare na niya, "Let us go to the other side." So ibig sabihin, dineclare niya makakarating tayo doon. Hindi niya sinabing doon lang tayo sa gitna at babalik tayo. Sige po, palakpakan natin. So because Jesus is the author and finisher of our faith. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2, pakibasa nga po natin, 1, 2, 3, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God." So gusto kong tignan natin dito na Jesus is the author and finisher or perfecter of our faith. So the enemy, listen to this, si Jesus talagang pinaperfect niya yung pananampalataya natin. But alam natin may enemy. The enemy is committed to make us spiritually bankrupt.
So gusto niyang maging bankrupt yung ating pananampalataya, yung ating espiritu, madry tayo ng madry at hanggang sa susuko na tayo. At hanggang sa sabihin magme-message na kay Pastor, maglalaylo po muna ako. So mali, hindi po. Sabi nung awit kanina, kahit kailan di ka nagkulang. Di ba? Bakit tayo matatakot kung naniniwala tayo doon sa inaawit natin na kahit kailan ay hindi nagkukulang yung Panginoon. Hindi siya magkukulang sa pagbibigay sa atin ng karunungan. Hindi siya magkukulang sa pagbibigay sa atin ng tapang. Hindi siya magkukulang sa pagbibigay sa atin ng kakayahan para magawa yung mga ministries na pinagkakatiwala niya sa atin. And again, the devil wants us to focus on the storm, but God wants us to focus on Jesus. Sa Kanya tayo mag-focus araw-araw at madali lang malaman kung kaninong focus yung sinusunod natin. Kaya madali lang malaman yan. Kasi alam mo na kaagad kung yung focus ng kaaway sinusunod natin, matatakot na tayo lagi, mangangamba na tayo lagi, magiging mediocre na yung spirit natin. Pero kung yung Panginoon ang focus natin araw-araw, kahit may challenges, matatag tayo, kakayanin natin yan sapagkat overcomer tayo. When we are sinking, katulad ni Peter, when we are sinking, cry out for help to Jesus. He will lift us up like what He did to Peter. So yun naman yung naging tamang ginawa ni Peter. Nagkamali na siya pero buti na lang, nakarecover siya doon sa pagkakamali na yon. Bumawi siya, Panginoon, help me. Lord, help me. So yun po yung powerful na tinig naman natin na maririnig ng ating Panginoon. Yung wag nating sabihin, kaya ko na lahat yan. Wag nating sabihin na kapag dumaraan tayo doon sa pagsubok ay hindi natin kailangan yung Panginoon. Maging ating kapwa, may time na kailangan natin para may pag-pray tayo. Yes. When we are part, listen to this, of God's plan, do not be afraid to do the impossible. So plano ng Panginoon yun na lumakad si Peter sa tubig at ang plano ng Panginoon makarating sila doon sa kabilang ibayo. So ibig sabihin nun, makakarating sila. Makakagawa sila ng panibagong mga bagay doon sa kabilang ibayo. At ano man yung kabilang ibayo na sinasabi ng Panginoon, lalo na sa pamunuan ng LGI, naniniwala ako na mararating nyo yun. Yes, palakpakan po natin ng Diyos. We need to embrace the realm of the extraordinary. Then, sa screen po natin, be reminded, God is the author of every chapter of our lives. Yeah. Faith is to follow the script of God. Ang script niya, yung challenge sa gabing ito, we need to make a new history. Ako po, marami akong iniisip. Sa pangalawang taon o sa unang taon ng Global Methodist dito sa Pilipinas, alam ko gagawa ng panibagong history. Wow, amen. Yeah, kasama natin dyan si Pastor ni, kasama natin dalawang pastor ni natin, sina Pastor Cookie, sina Pastor Gerly. Yes, maging ang LGI, kapartner natin dyan, ang Aldersgate, kapartner natin dyan. Paano tayo hindi makakagawa ng panibagong history? At sinimulan na niya sa Costa Rica. Basahin po natin yung mga writings about the convening General Conference. Napakatindi ng ginawa ng Panginoon doon. Gumagawa ng panibagong history ngayon sa buong mundo, ang Global Methodist Church. Yes. Yeah, Pastor Vida May, maging si Dr. Luther, talagang ginamit ng matindi. Yeah, Pastor Dave, si Pastor Joanne, ano po? And I praise God, ginamit din ako sa prayer doon. Wow, praise God. So faith is to follow the script of God. Greater faith is not about bigger faith, but to see a big God. So lagi kasi nating hinahangad, Lord, palakihin niyo po ang aking pananampalataya. Lord, gusto ko pong maging katulad din ng kanyang pananampalataya, maging katulad ng ganitong tao. Pero ang nais ng Panginoon, sa bawat araw, makita natin kung gaano siya kalaki sa buhay natin, kung gaano siya kalaki sa church, at kung gaano siya kalaki maging sa ating bansa.
Sapagkat kung nakikita nating mas malaki yung Diyos sa problema natin, may overcome natin yung problema. Kung nakikita natin na mas malaki yung Diyos sa mga bagyo ng buhay natin, kaya nating lagpasan yung bagyo na yan. Kung nakikita natin na mas malaki yung Diyos sa pangarap natin, kayang matupad yung mga pangarap na yan. At kung nakikita natin ng Diyos na mas malaki doon sa mga pinaplano natin sa future to make a new history, magagawa po natin yon sapagkat kasama natin ang Diyos. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. And then number 3, to make a new history, we need to share boldly our powerful stories. Yes, wag nating sayangin yung mga powerful na kwento natin na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Just imagine si ate, ano nga pangalan ninyo uli, na ikwento niya kay Direct Tak, hindi ba yung powerful na mga story tungkol sa Panginoon. Ngayon si Direct Tak, kinukwento na niya yung mga powerful stories. Si Ate Cecil. Yes. Di po ba? At Senator, kayong lahat na nandirito, yung LGI nagki-create ng impact sa komunidad. At hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Galing ako sa Qatar. Ang daming mga taga-Qatar na talagang nag-a-attend din doon sa Windwatch, doon sa Miracle Night. Sa Dubai sila, pero sa Qatar, marami rin. So what a powerful story of the disciples, especially Peter. It is very clear in our text that after going through the storm, Jesus with his disciples healed many diseases. So pagkalunsad nila doon sa bangka, verses 33 to 36 po yata yun. Yung miracle ng Panginoon naranasan ng mga tao dahil nag-uumapaw sa kanila. Dahil si Jesus nga nag-uumapaw yung kapangyarihan ng Panginoon. Maging yung mga alagad, nung nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, nag-umapaw sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos. At nag-umapaw sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. At yung mga tao ay gumaling. Kung ganyan pa rin yung church natin, nag-uumapaw ng presensya ng Panginoon, nag-uumapaw ng kanyang pagmamahal, at nag-uumapaw doon sa kabutihan ng ating Panginoon. Imposible na hindi gagaling yung may mga karamdaman na nasa lipunan po natin. Yeah, praise God. Claim natin yung fire of revival. And again, pinagdaanan ng Panginoong Jesus yung bagyo upang higit na ipahayag yung kapangyarihan na pinagkakaloob sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tandaan po natin, kasama natin ang Panginoong Hesus sa mga bagyo ng buhay upang higit tayong patatagin at bigyan ng magandang karanasan ay babahagi natin. Huwag nating itago yung mga magandang ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. At lilikha tayo ng panibagong history sa buhay na ito. Dare to make a new history. God is looking for more extra mile Christians. Sabihin mo sa katabi mo, extra mile ka! Yes. Extra mile tayong lahat na naririto ngayon. So, if we are extra mile Christians, we need to destroy the do not disturb me mentality in the church. Ang ibig sabihin ng do not disturb me mentality ay yung para bang ayaw niyang makialam doon sa mga nangyayari sa church, ayaw niyang sumama doon sa mga ministry, sapat na yung maupo, sapat na yung makinig, sapat na yung na-empower lang siya. Pero dapat inya-apply natin sa ministry kung paano tayong ini-empower ng Panginoon. Yes. So excited po ako. Alam kong gagamitin pa ako ng Panginoon sa mas matinding ministry. Sa kabila ng madalas na parang magkukolaps ako. Pero kinancel na namin yung pagkukolaps na yon in the name of Jesus. So God is always, listen to this, God is always excited to unveil greater things for His people. At kayo yon, sabihin mo sa katabi mo, yes, sa'yo yon. Sa atin yon. So another challenge mga kapatid, God wants every generation to do something remarkable in the church. This is our generation. Listen, this is our generation. Today is our generation. So don't miss to do something remarkable for God's glory. So wag nating sayangin yung magagawa natin ngayon, mga kapatid. Don't allow your challenges to darken your world.
Huwag nating hayaan na yung mga problema, yung mga bagyo na yan, ay madilim yung makita natin. Masigit dapat nating makita yung liwanag ng Panginoon. See the goodness of God amidst the storm, amidst darkness. Because God is doing something. Something new. Yes, thank you. Thank you, Lord. So madalas kong sinasabi sa gitna ng pagsubok, ang dami kasi. So kung titignan niyo ako ngayon, parang walang mga pagsubok na pinagdaanan yan, pero napakarami po, hindi na kayang bilangin. So pero sa tuwing may pagsubok po, sabi ko, pag-uusapan namin ni Myrna, ipapatutuon natin ang kabutihan ng Diyos at patuloy tayong gagawa ng mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Naikwento ko noon sa, bagamat di ko naikukwento ulit yung detalye, naikwento ko dito sa encounter, di ba na-lockdown kami ng 3 months doon sa UAE? Pero habang naka-lockdown kami ron, ang sinasabi ko noon, papatutuo ko yung kabutihan ng Diyos at marami siyang gagawing magagandang bagay sa gitna ng lockdown na ito. Namisang magkaproblema uli kami ni Myrna, papatutuon natin yung kabutihan ng Diyos sa gitna ng problemang ito. Nung halos mamatay ako last year dahil sa pagkakasakit, nabuti na lang, nagising ako na po. After nung nandun ako sa ospital, nagko-contemplate ako, Lord, ano pa yung mga plano nyo sa buhay ko pagkatapos ng karanasang ito? Kanya sabi uli ng Panginoon sa akin, ipapatutuo mo kung gaano ako kabuti. At nung sa gitna ng challenges na kinakailangan kong mag-withdraw from former denomination, hindi ko alam saan ako pupunta, pero sinasabi uli ng Panginoon, ipapatutuo mo kung gaano ako kabuti. At totoo po, marami uling mga patutungan. Iba't iba pang mga pagsubok yung pinagdaanan, pero lagi naming sinasabi, for the glory of God, ipapatutuo yung kabutihan ng Diyos, sapagkat ang focus lagi ay ang Panginoong Jesus. Walang ibang focus. Alam niyo po, a month ago, nag-join po ako doon sa Pearl of the Orient Chaplaincy Program, sapagkat gusto kong maabot yung mga government offices doon sa doon. Kasi makapagpasimula na ako ng mga ministry sa mga establishment doon, pero sa kabila ng may mga sulat na ako sa government offices para mag-minister sa kanila, ay parang tine-turn down yung letter ko. Natuklasan ko na kapag nakipag-partner pala doon sa chaplaincy program ng Pearl of the Orient, meron silang memorandum of agreement na kapag sa kanila galing yung letter, ay papayagan ka agad. So, kine-claim ko na, palakpakan po natin ng pagpapasimula ako ng panibagong ministry sa mga government offices doon sa Caloocan and beyond. Kanya kahit nasa Qatar ako, nag-aaral po ako doon online. Kahit nung nasa Costa Rica, nag-aaral ako doon sa online program nila. Sapagkat isa kasi sa mga passions ko po ay mapasok talaga yung iba't ibang mga establishment, lalo na yung government offices. Nakapagpasimula na po ako sa PhilHealth, sa mga security guard. So gusto ko pong magtapos doon sa message na ito, doon sa isang personal na testimony. Na-share ko na po ito sa Grace, na-share ko na sa Aldersgate, at na-share ko na sa iba't ibang mga online speaking engagement ko po. Pero gusto kong ulitin dito para doon sa mga hindi pa nakarinig. Karamihan sa inyo narinig na, angkop po kasi. Pagkatapos naming ma-lockdown ni Myrna, naikwento ko po dito noon pero hindi ko dinitalye. Ay sumunod naman na pagsubok ay habang nagta-travel kami ni Myrna, biglang tumawag yung aking kapatid na panganay, nag-video call. At habang nagbi-video call kami, pinakita po yung aking tatay na nakaratay. So then yung nurse doon sa barangay, ang sabi niya, Ilocano kasi awanin, zero na daw yung blood pressure. So sabi ko tuloy, binidyo call ako para lang pala makita ko sa pamamagitan ng video yung pagkamatay ng aking tatay. Na noon kasi hindi na namin madalaw dahil mahigpit po yung protocol. So to make the long story short, bilang pastor, pinangunahan ko yung family para ma-settle lahat hanggang sa mailibing at pinalakas ko yung kalooban ng aking nanay. After a month, habang nagre-recover kami doon sa pagkamatay ng aking tatay, magta-travel naman kami ni Myrna patungo doon sa Batangas, nang biglang tumawag yung aking manugang sapagkat yung anak ko po, nag-iisang anak na si Christian, ay nakakonfine sa provincial hospital sa Malolos. Sabi niya, Pastor, kinakailangan pong ilipat si Christian sa St. Luke's Hospital. Bakit? Sabi ko,
Kasi po nahihirapan siya, kinakailangan talagang dalhin daw po doon. So kung ano yung pinakamabuti, sabi ko gawin natin. Nag-pray kami, nag-declare ng favor at supernatural healing para kay Christian. Nung nasa Batangas na, habang nagpipreach ako, doon sa commitment ko, sa likod ng isipan ko si Christian, ipinagpe-pray ko na makasurvive siya. May dalawa pa kaming sumunod na commitment ni Mirna, inapura na namin yon at bumalik kami sa Manila. At nung alas 8 na, tumawag uli yung aking manugang, sabi niya, Pastor, kinakailangan pong intubate. Hindi ako matawag ng daddy, nahiya yata. So, kailangan pong intubate si Christian at kinakailangan i-conduct sa kanya yung emergency na dialysis. So, nung narinig kong tutubuhan siya, delikado, parang sabi ko, napakahirap na nito. Pero nag-pray uli kami, nag-declare ng healing at ng miracle para sa kanya. Hindi ko alam kung nakatulog pa ako nung gabi na yon. Nung madaling araw na, mga alas 4, tumatawag uli yung aking manugang. At nung sagutin ko, sabi niya, wala na po si Christian. So, ang bigat, ano po. Pero, kinumpos ko yung aking sarili, nag-video call kami mga kamag-anak na nandoon na noon. Sabi ko, manalangin tayo, let us give our best worship and offering to the Lord, the life of Christian. So, sa gitna ng pag-iyak, that was Monday, Father's Day, nung dalhin siya doon sa St. Luke's. So, nung gabi, bandang alas 8, ay kinremate namin si Christian. Nakakuha kami ng crematory center doon sa saan nga yun? Sa Taytay, sa Antipolo. Sa Antipolo po kami nakakita ng bukas. At napakahirap bilang isang ama na ikaw mismo yung gagawa ng mga ng anumang karapat-dapat na gawin bago siya i-cremate. Pero kinaya ko po yon. That was Monday. Then Friday, nag-speak po ako doon sa Monday night with Aldersgate. Ako yung talagang speaker noon. Hindi ako nag-cancel ng commitment. At habang nagpipreach ako, biglang sinabi ng Panginoon sa akin, wasakin mo yung salitang sana. Kasi ang dami kong sana eh. Sana pala hindi ako umalis. Sana pala. Pinuntahan ko siya doon sa ospital kasi binibideo call ko lang. Sana pala ganito. And habang nagpipreach ako, sabi ko, mga kapatid, may sinasabi yung Panginoon sa akin ngayon. Nawasakin ko yung salitang sana. So at this moment, sabi ko, in the name of Jesus, I destroy the word sana. At pinalaya ako ng Panginoon sapagkat binibilanggo ako ng salitang sana nung mga panahon na yon, para bang may mga sinisisi ko rin yung sarili ko. After that message, maraming nag-message sa aking messenger, Pastor, salamat po, nakalaya din kami sa salitang sana ngayon. Mahigit 5 yun. Sige po, palakpakan natin ng Diyos na maraming pinalaya Panginoon sa salitang sana. That was Friday. Then, nung sumunod na Monday, dito po na ako magtatapos talaga. So, Speaker ako doon sa isang gathering, devotional speaker po ako, pero meron siyang, may talagang lecturer. Kasi puro puro virtual gathering. So pagkatapos magbigay ng very short devotion, sabi nila, mabuti na lang di mo kinancel kahit na ganyan ang kalagayan mo. Sabi ko, gusto kong ipagpatuloy yung mga pinagkakatiwala ng Panginoon. Then nung tumayo na yung lecturer, sabi niya, I have a question to all of you. Sagutin nyo doon sa chat box. So ito po yung question ng lecturer, sabi niya, what is your one-word description of faith? Pinakauna akong sumagot, sabi ko, basta. Then dinagdagan ko, my one-word description of faith is basta. Yes, basta, mabigat man yung pinagdadaanan namin, basta maglilingkod kay Lord, basta magpapatuloy kay Lord, basta gagawa ng pinakamabuti para sa Panginoon, basta gagawa kung ano yung gustong pasimulan ng Panginoon, sapagkat basta rin yung pagmamahal sa akin ng Diyos, basta rin na binigay niya si Jesus sa akin, at basta yung Holy Spirit ay patuloy pa rin nagko-comfort.
Yes, yan po yung challenge ngayon. Let us make a new history, mga kapatid. Despite the storm, despite all the challenges, we will able to do the things that God wants us to do. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, God bless everyone. Amen and